Tayo paminalangin. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, mahal pa Jesus. Siyang banal, matamis na presensya, yung pinadama sa bansa namin. Salamat, mahal pa Jesus, sa paglangis sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin. Children's choir, adults choir, youth choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists. Sa bibigay, salamat po sa mga anak yung matatapat. Sa pag-arang salita, mahal ang Pinoon ko magpala, sa ganakil ako magagawa. Umasalam ako sa inyo sa dalangin ng ginagalang na pastor. Bless the children once again, Lord, through your word. Taki sinasaway lahat yun ng kaaway. I bind the of Satan in the name of Jesus. Di mo sa milipanda, sa pusing spirit. I command you in Jesus' name, kasal-kasal, right now. In the name of Jesus. The name of it is Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power be. At sa inyong lahat, tinamahal, magandang hapon po. Puri natin malapinoon. Kindly read 1 Peter chapter 8, verse 18 up to 20. Unang Pedro 8:18 at 20. Chapter 1 Peter chapter 2 Peter. Pakibilis. Chapter 2, verse 5. 2 Peter chapter 2, verse 5. Ikalawang Pedro 2, talatang 5. At ang dating sanlibutan ay hindi pinatawad, datapwat iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran na kasama na ibang pito pa, nung dalhin ang pagkagunaw sa sanlibutan ng masasama. Amen. Spare not the old world, but save Noah, the eighth person. During the time of Noah, mahal, 8 lang po yung na-save. Ilan billion po yung tao at that time, but only 8 souls were saved. Marami ba o kakaunti ang maliligtas? That is our topic for today. Are there many or few that should be saved? Marami ba o kakaunti ang maliligtas? Yan ating pag-aralan. Minamahal. At sabi nga sa 2 Peter chapter 3 verse 9, sundan natin. Ako na lamang para mabilis. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us who are not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Hindi ang Diyos nagpapaliban
sa kanyang pangako. 2 Pedro 3:9. 2 Pedro 3:9, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinapalagay ng iba, kundi mapagpahinood sa inyo, na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Hindi siya magpapaliban. Lahat ng sinabi niya, gagawin niya. Malakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Akala ng iba, magpapaliban ng Diyos. During the time of Noah, kaya kakaunti na ligtas kasi akala nila hindi totoo yung sinasabi ni Noah. Noah was a preacher of righteousness. Siya'y mangangaral ng matuwid. Mangangaral ng katuwiran. Yung mga nangangaral ng katuwiran, katulad ni Noah, naniniwala sa mga pangako ng Diyos. Amen? Hindi siya mapagpaliban, kaniyang gagawin yung kaniyang pinangako. Na siya'y babalik at ililigtas yung kanyang mga pinili. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Hindi rin siya mapagpaliban sa kanyang pangako na pag anak ka ng Diyos, hindi ka gagawing bunto, gagawin kang ulo. Kung gaano katapat ang mahal na Panginoon sa kanyang pangako na siya babalik, ganun din sa katapat sa kanyang pangako na pagpapalain niya yung mga sumusunod sa kanyang banal na kalooban. At sino yung sumusunod? Kayo, tayo. Sumusunod sa kanyang banal na kalooban, yung nagpupuri na may kasamang pagtitiis. Paglilingkod na may kasamang sakripisyo. Yan ang kalooban ng Diyos sa banal na kasulatan. Hindi siya mapagpaliban tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Marami kasi nagpapalagay na hindi yata totoo. Mukhang hindi yata totoo pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Hindi ganun ang Diyos na nakilala natin. Ang nakilala natin ng Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Tapat siya na kaya kang tulungan sa panahon ng pangangailangan. Those are one of His promises. Tapat siya na tutugon sa mga tumatawag sa Kanya. Mga pangako yan ng ating mahal na Panginoon. Pero maraming nagpapaliban. Sabi, maraming nag-alinlangan sa pangako. Kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi lahat ay magsipagsisi. Actually, tinutukoy talaga dyan yung pangako ng kanyang pagbabalik. Dahil iba na naiinip. Hindi pa siguro, matagal pa. Ang tinutukoy dyan, yung pangako ng kanyang pagbabalik, hindi siya mapagpaliban. Gagawin at gagawin ng Diyos na buhay. Amen? Kaya lamang tumatagal kasi ang sabi niya, hindi na ibig na sino man ay mapahamak. The Lord is giving a chance to the unbelievers. Sa mga hindi pa mananampalataya, sa mga nabubuhay pa sa kasalanan, binibigyan na ng chance. Ayaw niya naman sino man mapahamak. Kaya pag napahamak ka, that is your choice. Binigyan ka na ng maraming chance ng Diyos. And yet, tuloy ka sa paggawa ng kasalanan. Pinagpala ka, pag dito ka, siguradong mayroon kang kapatawaran sa harapan ng ating malapay. If the Lord is delaying His coming, that means that He is giving chance to the unbelievers and to the Christians that are being complacent in serving the Lord.
Meron po mga complacent naglilingkod. Yung nagpapalamig-lamig. Hindi sila nagsusumikap. Binibigyan ng chance ng Diyos. Sabi ng Biblia, work out your salvation with fear and trembling. Pagtrabaho ninyo ang kaligtasan ninyo na may takot at panginginig. Hallelujah! Praise the Lord! Why? The time of Noah, there was only 8 souls were saved. 8 lang yung naligtas. Sa kabila ng napakaraming tao at that time, billions ang tao sa panahon na yan. And yet, 8 lang yung naligtas. Anong dahilan, minamahal? Akala nila yung sinasabi ni Noah ay hindi totoo. But the Word of God is sure. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Heaven and earth will pass away, but the words of God shall never pass away. Hindi lilipas ang salita ng Diyos. Tutuparin at tutuparin ang ating malapena. Whether you believe it or not, the Word of God shall be fulfilled according to His time. Kaya ng Diyos, it is your time. It is your time. It is your day. Ngayon ka na. Not tomorrow. Ngayon ka na magpakainit. It's got to be now. Kung hindi ka manampalataya, now is the certain time. Now is the day of salvation. Not tomorrow. Tomorrow might be too late. Baka bukas, huli na. Ngayon ka na. Maglingkod ng totoo sa ating mahalapay. Matthew chapter 7, verse 4-10. Then Matthew 24, verse 14. Marami ba o kakaunti ang maliligtas? Ellery. Mateo 7:14. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. That is the answer sa ating titulo. That is one of the answers sa titulo pinag-aralan natin. Marami ba o kakaunti ang maliligtas? Anong sabi niyan sa 7:14? Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay. At kakaunti ang nakakasumpong doon. Kakaunti raw. Kakaunti. Marami ba ang maliligtas? Sabi ng Matthew 7:14, kakaunti raw ang nakasumpong. Kaya nga, totoo man ang sulatan, nandito ka na, ligtas ka na, pero hindi natatapos. Kailangan pagtrabaho mo ang kaligtasan mo. Amen? Kailangan magsanay tayo ng banal na paglilingkod. Banal, matuwid na paglilingkod. Dahil tinawag ka mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Your duty is to maintain the salvation that you have been given to by the Lord. Given off by the Lord. Binigay sa iyo. Ang trabaho mo, ang duty natin, i-maintain yung kaligtasan. Kasi inaagaw ng kaaway. Gusto ng diablo, ibalik ka sa dati mong buhay na masama. Amen? Kaya hindi tayo pwede magkampante. Nandito na ako sa katotohanan, ligtas na ako. No, you have to work it out. Pagtrabaho mo yan. Dahil sabi ng Biblia, kakaunti lamang ang makakapasok sa langit. Bakit sinabi kakaunti? Kasi sa Biblia, yung Israel, nung sila tinawag, there are about 3 million Israelites from Egypt to Canaan. Dinala ng Diyos para iligtas. Ilan na nakarating, minamahal? 2. Sa 3 milyon na mga anak ng Diyos, 2 lang nakarating. Ano ibig sabihin? Pagligtas ka na, ayusin mo ang paglilingkod mo. Yan ang meaning. Gawin mo ang tama! Hallelujah! Praise the Lord! Kasi ang diablo, napakatuso eh. Ibabalik ka sa dati mong buhay. If you are not watching your salvation, the devil would definitely steal it. Nanakawin niya yan. Kaya nga,
Sinabi Biblia, kaunti lang nakapasok. In the sense na maraming hindi nagsusumikap. That is a warning to every one of us. Panahon ni Noe, ilang bilyon ng tao, 8 lang. One of the reasons why these people failed to enter the ark that God made through the hands of Noah. Why these people failed to enter the ark? Because of their unbelief. Di sila naniwala. Sila kampante. Okay lang. Magandang panahon. Sabi ni Noah, didilubyo. Hindi magandang panahon. Hindi totoo yan. That is the reason why they failed to enter the salvation that God is offering to them. The same is true today. Maraming pinili, maraming tinawag, nandito ka na, ligtas ka na. But you have to walk it out. Gawin mo ang tama. Gawin mo para magmamala ka na buhay na walang God. Walk out of salvation with fear and trembling. 22:14, Mateo. Kindly read. Mateo 22:14. Sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga nahirang. My God. For many are called, but few are chosen. Many are called. Maraming tinawag. Tatapwat, kakaunti ang hinirang. Sa Biblia, yung mga hinirang, yun lang ang makakapasok sa langit. Sabi ni Peter, make your election sure. Siguraduhin mo yung pagkatawag mo, siguraduhin mo yung pagkapili mo, isure mo yan. Because the devil is like a roaring lion seeking for someone whom he may devour. Gusto ng diablo sisilain ng mga anak ng Diyos. Anak ng Diyos, pinili ka, hindi para talunan. Pinili ka para magtagumpay. Hallelujah! Praise the Lord! Stand up! Itayo mo ang bandila ng kaligtasan na binigay sa iyo. Huwag mong hayaan na nakawin. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi ng mga pastor, salvation is the greatest matter of importance. Wala nang ibang pinakamalaga sa buhay ng tao kundi siya'y maligtas, magmamana ng buhay sa piling ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! With all the signs and wonders to prove beyond the shade of doubt that you have been in the church, the true church of the living God. Sa magitan ng mga tanda, mga ebidensya, patunay, may mga himala, may mga pangitain, may mga kababalaghan, pinakita na ikaw nga nandito sa totoong gawain. Ito'y gawain patungo sa buhay na walang God. Pero pinili ka na, huwag mo hayaan na kagawin ng diablo. Work out the salvation, ipagtrabaho mo para papasok ka sa buhay na walang God. Luke 13:24. Ang linaw, oh. Maraming tinawag, kakaunti lang pinili. Lucas 13:24. Magpilit kayo magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang nagsisikap na pumasok at di mangyayari. Ilipad yung hangin, paki-stay na lang. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Thirteen 24. Strive to enter in at the straight gate. Magpilit kayong pumasok sa pintuang makipot. Straight gate, straight. Yung daan patungo sa langit na mahal, straight. Makipot daw. Makipot in the sense na marami kang iiwanan. Amen? Marami kang itatanggi. Yan yung sabihin na makipot na daan. Marami kang dapat gawin. Amen? Pero di mo ba alam na ang Diyos mo makapangyarihan, napakabait?
Handa ka mawalan dahil sa pagsunod sa kanyang kalooban, hindi ka mawawalan. Lalo kang pagpapalain. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Yan, yung mga patutuo kanina, di ba? Tulong lang tulong sa gawain. Alam niyo na mahal, pag nagbibigay sa gawain, hindi mo tinutulungan ng gawain. Tinutulungan mo ang sarili mo. Palapakan natin, hallelujah! Praise the Lord! You're not helping the church of God. You're helping yourself. If you are giving your due to the Lord, ano yung nararapat, binibigay mo, hindi natin tinutulungan ng malapay Lord. Kasi ang Diyos hindi niya kailangan ng tulong, napakayaman siya, may-ari lahat. Kaya lamang tayo sinusubukan na magkaloob dahil gusto malapay noon maging katulad kanya. Ang Lord God is the God who is giver. Napaka-giver ng Diyos. Sekreto yan. If you're a giver, you will receive abundant. You will be blessed abundantly. Ang daming patotoo. Handa silang mawalan. Yeah? Iba, halos pamasahe lang natira. Basta inuuna malapit noon. Tingnan mo, bandang huli. Sagalang pagpapalang binibigay natin malapit. Because the Lord is faithful to His promise. Hindi siya mapagpaliban. Pag sinabi niya, gagawin niya. Kaya nga, sabi ng binasa natin, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga sisikap na pumasok at hindi mangyayari. Tama? Dito, pag nagsikap ka, sigurado, hindi ka papalya. Bakit? Tinawag ka na para nandito ka na sa buong katotohanan. Nandito na po tayo sa buong katotohanan. Pag nagsumikap ka dito, hindi mawawala ng saysay ang inyong pagsisikap. Bakit? Nandito ka na sa katotohanan. Amen? Marami nagsisikap, pero wala sa katotohanan. Nasa religion, kahit anong papakabait nila, kahit anong papakabalan nila, hindi pa rin mangyayari na makapasok. Bakit? Hindi nakasumpong ng katotohanan. Ngunit tayo, ikaw na pinagpala, you have been called and chosen. Nandito ka na sa totoong gawain, ang pagsisikap mo, hindi na wala ng saysay. Hallelujah! Praise the Lord! Revelation chapter 3, verse 4. Apokalipsis 3:4. Ngunit mayroon kang ilang pangalan sa Sardis na hindi nangdumiin ng kanilang mga damit. At sila'y kasama ko magsisilakad na may mga damit na maputi, sapagkat sila'y karapat-dapat. Ngunit mayroon kang ilang pangalan sa Sardis na hindi nangagdumi ng kanilang mga damit. Sa Church of Sardis, kaunti lang daw hindi nadumihan ng damit. Ibig sabihin, kaunti lang yung lumakad ng matuwid. Doon sa Church of Sardis. Ngunit mayroon kang ilang pangalan sa Sardis na hindi nangagdumi ng kanilang mga damit. Ilan lang, hindi nadumihan ng damit. At sila'y kasama ko magsisilakad na may mga damit na maputi. Pag sinabing damit na maputi sa Biblia, ibig sabihin ng damit ng katuwiran. Amen? Dito, pag napapakatuwid ka sa lupa, pilit kang hilain ng dyablo para gawing masama. Pero sa totoong naglilingkod sa malapay noon, mayroon kang kapangyarihan para tumanggi sa alok ng kaaway. Kaya, pwede kang manatiling maputi ang damit. Alam mo, ang paglilingkod sa Panginoon is a matter of choice. Mayroon kang pipiliin. Hallelujah. Mayroon kang tatanggihan. Kaya nga, alam mo na ang salita ng Diyos. Pinangaral ng mensahero ng Diyos ating mga pastor. Alam mo na ang katotohanan. Gawin mo yan. Kahit na nahirapan ka. Daming patotoo, nahirapan sila sa una. Pero later on, ang Diyos napakabait. Pag nakita na nagtitiis ka talaga, dahil sa kanya, alang-alang sa pagsunod mo sa kanyang banal na kalooban, isang araw, bibigyan ka ng sagalang pagpapala. Ibabalik yung mga nawala sa'yo. May kasamang pag-uusig, plus buhay na wala hanggan. Amen?
sapagkat sila'y karapat-dapat. Ngunit mayroon kang ilang pangalan sa Sardis na hindi nangagdumi ng kanilang mga damit. Ibig sabihin, yung ibang mga Christians noong araw, the Church of Sardis at that time, mga Christian sila, ngunit nadumihan ng kanilang damit. Ibig sabihin, nung sila'y tinukso ng kaaway, sila'y natukso at hindi na silang bumangon. Sa Biblia, wala pong perfect. Ang gusto naman na Pinoon, bumangon ka, magsisi ka, at talikuran mo ang masama. Yung iba kasi, sa Church of Sardis, kung basahin mo, ang iba na ano na sila, nagustuhan na nila yung kanilang buhay na labag sa kalooban ng Diyos. Nagustuhan na nila yun. Pero yung mga iba na nagkasala, nagsisi, sila'y nagsilakad na may damit na maputi. Sabi ng Panginoon, sapagkat sila'y karapat-dapat. Karapat-dapat? Karapat-dapat saan? Karapat-dapat pumasok sa kariyan ng Diyos. Amen? Kaunti lang. Kaunti lang daw. Yung hindi nangagdumi ng kanilang mga damit. Most of the Christians at the Church of Sardis at that time, their white clothes were stained. Ang kanilang mga damit na dumihan. So that is a lesson for us today. Aral sa atin. Mahal. Talaga nagmudumihan ang damit mo. Pag nalakad ka dyan, maulan, maputik, kahit anong ingat mo, madudumihan talaga yung damit mo. Kahit anong ingat mo. Pero, meron namang panahon ng paglilinis. Ganun din sa atin. Minsan nadudumihan tayo, pero nililinis tayo ng dugo ng ating mga Pinoon pag tayo nandito sa gawain at nagsisisi. Amen? Nagsisisi. 1 Corinthians chapter 9, verse 25. Unang Korinto 9:25. Ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo niyaong walang pagkasira. Ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan, ang tinutukoy dito yung mga athlete. Yeah? Mga atleta, sila po tinutukoy dyan. Nakipaglaban sa palaruan ay magpipigil sa lahat ng mga bagay. Ano ibig sabihin yan? All the athletes are disciplined in their training. Pag nagtatraining ka bilang atleta, disiplinado ka. Di ba? Amen ba? Pag sinabing huwag mo kainin, hindi mo kakainin yan. Ito lang ang kainin mo. Yan lang. You are disciplined if you are an athlete. Diba? Bakit? Para manalo ka ng gantimpala. Palapakan natin, malapayan na yun. Mananalo. Estudyante. Walang disiplina estudyante. Lagi nagbubulakbol. Pagdating ng exam, 0. Diba? Nagbubulakbol eh. Pero pag disiplinado ka, if you're a disciplined student, busy ka sa pagsusunog ng kilay. Sa pag-aaral para pagdating ng examination, pasado ka. Amen? Ganon din sa spiritual. Ginagawa nila yan, yung mga atleta, yung mga estudyante, ginagawa nila yan para makamit yung mga bagay na nasisira sa mundo. Ngunit tayo, ang ating prize, ang ating gantimpala, hindi nasisira. Ginagawa natin yan. Yung ating training dito, ang ating natatamo, hindi mga corona sa mundo nasisira. Ang ating napapanalunan, buhay, corona ng buhay, buhay na wala hanggan. Kung sila'y disiplinado, para lamang sa mga bagay na pansamantala, how much more? Lalo na ang malak ng Diyos. Dahil ang iyong gantimpala
corona ng buhay, walang pagkasira. Amen ba? Inamahal? Ang linaw sa mga salatan. Sila nga na yung kanilang pangarap, pang mundo lamang, pang samantala. Lalo na. Sabi nga dyan. At ang bawat tao na nakipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y yaong walang pagkasira. Kung sila nga, disiplinado, di ba? Nasisira naman kanilang corona, tayo hindi nasisira. Higitan pa natin ang kanilang pagsusubikan. Malapakan natin, malapay no. Kailangan layuan na natin ang masama. Luke chapter 3 verse 13, can I read? Chapter 3 verse 9 up to 13, Lucas. Lucas 3, talatang 9 hanggang 13. At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. At tinanong siya ng karamihan na nagsasabi, ano nga dapat naming gawin? At sinagot niya at sinabi sa kanila, ang may 2 tunika ay magbahagi sa wala, at ang may pagkain ay gayon din ang gawin. At dumating naman ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. At sinabi nila sa kanya, Guro, anong dapat naming gawin? At sinabi niya sa kanila, huwag na kayong sumingil pa na higit ka kaysa sa utos sa inyo. Amen. Ulitin natin. 3:9. Ano sabi dyan? Sa 9, verse 9. At ngayon pa ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang punong kahoy na tutukoy, mga tao yan. Nakalagay na lang yung palakol sa punong kahoy. Sabi, nakaredy na yung pagputol. Nakaredy ang paghahatol. Yan panghulugan yan. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol. Tao po tinutukoy dyan. At inihahagis sa apoy. Yes, 10. Ang sabi yan. Kayo nga ay mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi. C10. At tinanong siya ng karamihan ng sabi, ano nga ang dapat naming gawin? Tuloy. 11. At sinagot niya at sinabi sa kanila, ang may 2 tunika ay magbahagi sa wala. Tunika, yung, ano yan, yung coat. Coat yan, coat, ibig sabihin. Tunika, jacket. Ayan. Ano raw gagawin? Sabi ng malapay noon, ang paghahatol ay darating, nakaredy na ang pangputol. Diba, kanina? Ano sabi ng mga pariseo? Anong mga tao doon sa panahon na yon? Ano ang aming gagawin? Sabi ng malapay noon, ang may 2 tunika ay may bahagi sa wala. At ang may pagkain ay gayon din ang gawin. Diba? At tumating naman ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. At sinabi nila sa kanya, Guro, ano ang dapat namin gawin? At sinabi nila sa kanila, huwag na kayong maningil pa ng higit kaysa utos sa inyo. Yung maniningil kasi ng buwis doon sa Israelong araw. Ano yan? Kinamumuhian ng mga tao. Kinamumuhian kasi most of them are corrupt. Isa na yan si Matthew, tax collector. Pero ang Diyos na mamili, corrupt ka, masama ka, kaya ka patawarin ng Diyos. Kaya ka tawagin. Amen? Nga lang! Pag nakasumpong ka sa katotohanan, huwag mo nang balikan ang dati mong buhay. Kaya sinabi naman na pero, ang singilan na naman ninyo, yung nararapat lang. Huwag niyo singilin yung sobra.
Kaya kinamumuhian ang mga tax collector sa Israel at that time na ating malapin Jesus na siya'y nagkatawang tao, kinamumuhian ng mga tao kasi mga kurap. Ang yayaman nila. Yung nga lang, galing sa pandaraya. Halimbawa, sinabi ng gobyerno ng Roma, o sige, bawat bahay, ang tax yan ay, sabihin na natin, 20,000 sa ating lingwahe, 20,000 pesos. Anong gagawin ng mga maniningalang buwis? Gagawin nilang 40,000. Dudublihin, triplihin pa. Kaya i-remit sa gobyerno, yung 20,000. Pero yung naiwan na, mas malaki pa doon, sa kanila na yun. Kaya most of the tax collectors at that time, were hated by the people. Kilala kasi sila na masama, kaya kinamumuhian sila. Pero malapit noon, sabi ng Biblia, siya'y pumunta para hindi sa mga tatuwid, sa mga masakasalanan. In fact, si Mateo, ginawa pang apostol, dating maniningil ng buwis. Ganun ang biyaya ng Diyos. Yung nga lang, pag alam mo ng katotohanan, huwag mo nang balikan yung gawain na masama. Palapakan natin, malapay na, amen? Huwag mo nang balikan. Sabi ng Panginoon, huwag niyong gayahin ng swine. Yung swine daw, pag niliguan mo yung swine, niliguan mo alaga mo, mamaya, babalik uli sa putikan, marumi siya uli. Sabi, huwag niyong gayahin na. Sabi sa Apokalipsis, hindi rin nakapasok sa langit yung mga aso. Aso raw, hindi rin nakapasok. Hindi naman tao tinutukoy, hindi naman aso na hayop tinutukoy niya doon. Ibig sabihin, yung mga tao na katulad ng aso. Yan, Revelation, nakasulat, chapter 22. The dogs are outside the kingdom of heaven. They can't enter the gates of heaven. The dogs. Ano ibig sabihin? Mga tao na katulad ng aso. Sinuka, sumuka na, mamaya binalikan yung suka. Yung dating gawing masama, binalikan. Pero dito, pinagpala ka. Dahil may tutulong sa'yo. Pag ayaw naman ng buhay na masama, tutulungan ka ng Diyos, gagawin kang banal sa tunay na gawain ng ating malapit. Kaya may kasamang sacrifice eh. May kasamang pagsusubikap eh. Diba? Sabi natin malapastor araw, ay may mga bata pa sa pastoral, malapastor, mabalik ang kahinaan namin. Sige, pasting kayo, pasting. Huwag kayong kumain, 10 araw. Malapit yung mga pastor, siyempre mga binata kami ng araw. Alam niyo ang kahinaan ng mga lalaki? Pastor, mabalik ang kahinaan. Sige, pasting agad, pasting. Huwag kayong kumain. Sakripisyo. Ang ganda, pag napasting ka, nawawala yung kasalanan. Palapakan natin, malapay noon. Hallelujah! Praise the Lord! Pag naramdaman mo na, hinihila na ka na yung laman patungo sa kasalanan, umiyak ka na, magsisi ka, magpuri ka. Kung maaari, mag-ayuno ka. Kung hindi mo kaya mag-ayuno, dumalo ka ng dumalo. Magpuri ka ng mahaba, magsakripisyo ka. Dahil habang nahirapan ang katawan mo, namamatay ang kasalanan. Sabi ng Biblia. Ha? Yung mga tax collector, kinamuhian. That is a lesson for us. Pag mayroon kang 2 jacket, yung isa raw, ibigay mo sa wala. Kung mayroon kang pagkain, tulungan mo yung walang pagkain. That is Christian living. Amen ba? Ano mahal? Kahit hindi natin sabihin yan, alam mo na yan, dahil anak ka ng Diyos. You have the Word of God in your heart. Pag anak ka ng Diyos, yung batas ng Diyos, nasa puso mo yan. Yung mga pinapangaral dito sa pulpito, nire-remind lamang tayo. Pero ang katotohanan, the laws of God are already in our hearts. If we are Christians, if we are a Christian, the laws of God are already in our hearts. Mayroong mag-iudyok sa'yo, anak, huwag yan. Anak, yan ang gawin mo. Anak, huwag yan. Pero most of the time, we are just ignoring the whisper of the Holy Spirit.
Hallelujah! Praise the Lord! Ini-ignore natin. Pero yung mga nakikinig sa kanyang salita at tinutupad, sabi ng Biblia, para siyang tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Kahit may bagyo, hindi babagsak ang kanyang bahay. Pero yung mga nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi ginagawa, hindi ignore lamang, sabi ng mga Panginoon, katulad siya ng isang tao, nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Dumating ang malakas na hangin, dumating ang baha, yung kanyang bahay bumagsak at inianod. Kayo na mahal, sa inyo na nandito sa katotohanan, kayo ay nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Our house will built upon the rock. Ang bahay mo, tinayo mo sa sa ibabaw ng bato. Matibay! Sino yung bato? The rock is no other than our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Praise the Lord! First John chapter 3, verse 14. And read. Unang Juan 3:14. Nalalaman nating tayo nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat tayo nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Nalalaman natin tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan. Lahat ba tayo na sa buhay na? Lahat ba? Lahat tayo, huwag kayong magalilangan. Pag nandito ka sa totoong gawain, wala ka na sa kamatayan. Nalipat ka na sa buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga, masakit ang salita ng Diyos eh. Kasi ayaw ng Diyos, mapunta ka sa kamatayan. Amen ba? Minsan yung mga salita na pakinggan natin, ay masakit sa atin. Pero hindi yan sinadya para saktan ka. Yan ay sinadya ng Diyos para iligtas ka. Malapakan natin, malapakan. Ang pagiging Kristiyano, being a Christians, are full of challenges. Marami mga hamon. Kailangan mong tumayo at lumaban. Hallelujah. Yeah? Ano sabi dyan? Nalalaman natin. Pakibalik. Na tayo nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Palapakan natin, malapakan ulit. Nagsisiibig. Pag umiibig ka sa kapatid, umibig ka sa ibang tao, ang sabi ng Biblia, wala ka na sa kamatayan. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. If you love the brethren, you love the brotherhood, you love other people, you love your neighbor, you are already passed from death unto life. Wala ka na sa kamatayan, nilipat ka na sa buhay na wala hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Totoo yan. Nagsisiibig. Diba? Tingala pastor. Di basta-basta ang sakripisyo. Kaya kinalugdaan sa lahat ng pastor sa buong mundo. Kinalugdaan ng Diyos eh. Bakit? Hindi basta-basta ang sakripisyo. Bakit ang sacrifice? Dahil sa pag-ibig sa kapwa. Yung mga alipin ng mga bisyo, mga taong nasa bingitan ng kapamakan, binigtas, binago ng Diyos because of the sacrifices of the man of God. And we are one of the beneficiaries of the sacrifices of the man of God. Nakalagan ang ating buhay na masama. Tayo wala na pag-asa sa karamdaman. Tayo pinagaling. Yan ang pag-ibig. May kasama sa sakripisyo. Hindi ko makain na rin gabi. Parang mga tao kakalagan mula sa bilanggo ng Diablo. Kaya tayo nandito na nagpupuri. Bakit? Malaya ka na mula sa kasalanan. Pag tayo alipin pa rin ng kasalanan, we cannot give glory and praises to the Lord. Mabigat para sa iyo, magbigay ng kapurihan sa Panginoon. If we are still living in sin. Pero lahat tayo nandito, nabubuhay na sa liwanag. Palapakan natin, Panginoon. Amen.
We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. Wala na raw tayo sa kamatayan. Nilipat na tayo sa buhay. Anong dahilan? Kasi umiibig ka na. Amen? Umiibig ka na. Ano sabi diyan? He that loveth not his brother abideth in death. Siya na umiibig sa kanyang kapatid ay nanatili sa kamatayan. Makatakot na salita niya, yung mahal. Hindi umiibig sa kapatid, nanatili sa kamatayan. Pero pinagpala ka. Dahil dito sa tunay na gawain, sigurado yan, tagalangit ka. Huwag ka lang hiwalay. Amen? Huwag kang hiwalay sa paglilingkod, sa pagsamba. Dahil pag kumikilos ng Banal Espiritu, ano nangyari sa Biblia? Nagsisisi na tayo. Amen? Hallelujah! Nililinis na ng dugo ng ating manapin Jesus ang ating mga kasalanan. The Word of God is sure. Many doubt that Jesus is coming. Marami na kanilangan, hindi pa babalik. Malayo pa, matagal pa. Pag-aralan natin muli yun. This coming Sunday. Kasi may tinatawag sa Biblia na Year of Jubilee. Year of Jubilee. Nabasa niyo na ba sa Biblia? Jubilee? Hindi po Jollibee. Jubilee. Malapagan natin, malapagan. Halata nagugutom ng iba eh. Halata nagugutom na kayo. Jollibee narinig ko eh. Jubilee. Hinamahan, hindi Jollibee. Year of Jubilee. Pag sinabing Year of Jubilee, that is 50 years. 50 years yan. And the Lord, sabi ng Biblia, sa kanyang pababalik, He will be coming on the year of Jubilee. Pag umabsent kayo, hindi na maintindihan yan. Mahal, alam nyo ba, ng year of Jubilee na yon is already in our time? Nandito na tayo sa year of Jubilee. 50 years. Babalik sa year of Jubilee. Pag-aralan natin na ng gusto. Eh sabi, 50 years pala, tagal na. Tagal pa. Di mo alam sa Biblia? And the first 7 years of Jubilee, dyan sa babalik. Yan na sa Bible. May mga illustration sa Biblia. The year of Jubilee. The first 7 years of Jubilee, dyan sa babalik. Kaya nga maraming hindi nakapasok sa arka pa na Noe kasi, mahaba pa yon. Hindi nila alam, hindi tatapusin ng Diyos. Sa unang taon, doon lang magaganap yung kaniyang sinabi. Malapakan natin, malapakan naman. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ating mga pastor, very wise eh. Lagi tayong maganda, sabi ng pastor. Lagi kayong mainit, maglingkod. Huwag may isipin, sabi ng pastor, huwag isipin na, bukas pa darating malapino, huwag may isipin yan. Sabi mo, isipin mo, ngayon na darating. Yan sinasabi sa amin. Mga bata pa kami sa pastoral sa araw, yan sinasabi sa amin. Huwag may isipin na malapino, next year pa babalik, next month, next week, bukas pa, isipin mo ngayon na. Kaya, salamat sa pagtuturo na yan. Naging masikap kami, sinunod namin mga sinabi nila. Lahat ng hirap na suong namin, kabagan. Hanggang ngayon, mainit pa rin tayo, naglilingkod sa ating mahalapay. The Word of God is sure. Totoo. Sigurado ang salita ng Diyos. Unang Hari, 8:56. Pakibasa. Unang Hari, 8:56. Purihin ang Panginoon na nagbigay kapahingahan sa kanyang bayang Israel. Ayon sa lahat ng kanyang ipinangako, walang nagkulang na isang salita sa lahat niyang mabuting pangako na kanyang ipinangako sa pamamagitan ni Moises na kanyang lingkod. Purihin ang Panginoon na nagbigay ng kapahingahan sa kanyang bayang Israel. Tayo ba ay Israel? Mayroon literal na Israel, yung nagigera ngayon. Ewan ko, mayroon yatang ceasefire. Pero the church is the spiritual Israel.
Kung sila ay chosen Israel, the church is also chosen of God. Spiritual Israelites. Amen? Purihin ang Panginoon na nagbigay kapahingahan sa kanyang bayang Israel. Ayon sa lahat ng kanyang ipinangako, walang nagkulang na isang salita sa lahat ng kanyang mabuting pangako na kanyang ipinangako sa pamagitan ni Moises na kanyang likod. Lahat ng pangako ng Diyos kay Moses sa Israel natupad. The same is true in our time. Lahat ng pangako ng Diyos sa panahon natin, kaya rin, tuparin ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil you are a chosen people. Dahil pinili ka. Pag pinili ka ng Diyos, gagawin ang kanyang mga pangako. Hindi sa mga unbeliever, sa mga taong sanlibutan, hindi doon gagawin ng Diyos ang pangako. Ang gagawin ng Diyos ang pangako sa mga tinawag at pinili. At tayo yan! Hallelujah! Praise the Lord! And that word is true, is sure. Sigurado yung salita niya. Ezekiel chapter 12 verse 25. The book of prophet Ezekiel 12:25. Ezekiel 12:25. Sapagkat ako ang Panginoon, ako'y magsasalita at ang salita ng aking sasalitain ay matutupad. Hindi na magluluwat pa, sapagkat sa inyong mga karawan o mga panghimasik na sambahayan, aking sasalitain ang salita at aking tutuparin, sabi ng Panginoon Diyos. Halapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabagat ako ang Panginoon, ako'y magsasalita at ang salita na aking sasabihin ay matutupad. Sinabi ba ng Diyos na pagpapalain tayo? Sinabi ba? Malapakan natin, malapakan. Sinabi naman Panginoon na bibigyan ka ng tagumpay? Sinabi ba? Sinabi ba ng Diyos na hindi ka gagawing buntot, gagawing kang ulo? Sinabi ba? Sinabi ba naman Panginoon na tutugulin ko yung panalangin? Sinabi ba? Sinabi ba ng Diyos na ang pangalan mo ay sinulat sa aklat ng buhay? Sinabi ba? Lahat yan sinabi at yan ay gagawin ng ating mahal na Panginoon. Gagawin at ginagawa at ginawa ng Diyos. At ang salita na aking sasalitain ay matutupad. Hindi na magluluwat pa. Sabagkat sa inyong mga kaarawan o mapanghimagsik na sambayanan, pinagalitan pa Israel mapanghimagsik sila, sabihin, hindi sila nililiwala. Ay, gagawin kayo ng Diyos. Ang tawag naman na Panginoon, mapanghimagsik. You don't believe the Word of God. O kayo mapanghimagsik, sabi ng Panginoon, ang aking salita ay aking tutuparin. Hallelujah! Praise the Lord! Do not rebel against the Word of God. If you don't believe the Word of God, in the sight of God, you are rebelling against God. Pag hindi tayo naniwala sa salita ng Diyos, tayo naghihimagsik laban sa Kanya. Kaya lahat ng sinabi niya, paniwalaan mo. Sabi ng mahal na Panginoon, sabi ng 3 John, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as your soul prospereth. 3 John chapter verse 3. 3 John verse 3. Isang chapter lang yan. 3 Juan talatang 3. Pakibasa. 3 Juan 1:2, minamahal, aking dinadalangin, na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Yan ang kaluban ng Diyos. Paniwalaan natin. Aking lalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka. Paniwalaan natin yan, yun na mahal. Dahil ang diablo, ibigyan tayo ng mga pag-alinlangan, pero pag anak ka ng Diyos, huwag mong paniwalaan yung pag-alinlangan. Paniwalaan mo yung sinabi ng Diyos na bibigyan ka ng kaginawaan. Amen? Aking dalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka. That thou mayest prosper. Pag sinabing guminhawa, prosper. Prosperity. Yun ang gusto ng malapino mangyari sa atin. At bumuti ang iyong katawan. Bumuti ang ating katawan.
At gaya naman ng pagginhawa na iyong kaluluwa. Threefold blessing ang pangako ng Diyos. Physical, material, spiritual, prosperity. Dapat nangyayari sa iyo yan. Palapakan natin, palapakan. Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Sa iba, hindi pa nangyayari sa akin. Kasalanan mo yan. Ba't sa akin hindi nangyayari pa yan? Kasalanan mo yan. Bakit? Maring kulang ka sa pagsitiw, pananampalataya sa salita, at kulang tayo sa pagsasagawa. Pag pinaniwala mo sa salita ng Diyos, isa buhay mo, isa gawa mo, hindi papalya ang sa pangako ng ating harapan. The word of God is sure. Look, huling talata. Mayroon pa ibang talata. Luke 21:33, pangalawa sa panghuli. Pakihanda panghuli. Ecclesiastes 8:11 hanggang 13. Lucas 21:33. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Dapat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Malapakan natin, amen? The word of God is sure. Sigurado ang salita ng Diyos. Lilipas lang lahat. Ayan, 21:33. Heaven and earth shall pass away, but my words shall never pass away. Pag sinabi ng malapit, babalik ako, babalik talaga siya. Walang makakapigil yan. Hallelujah! Praise the Lord! Pag sinabi, anak, maghanda kayo, talaga maghanda tayo dahil gagawin niya talaga yan. Dahil langit at lupa pwedeng lumipas, pero ang salita ng Diyos matutupad at matutupad. Uling talata, Ecclesiastes 8:11 hanggang 13. Ecclesiastes 8:11 hanggang 13. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nagagalak sa paggawa ng kasamaan. Bagaman ang makasalanan ay gumawa ng kasamaan na makaisandaan at humaba ang kanyang buhay, gayon may tunay na talastas ko na ikabubuti nilang nakatatakot sa Diyos, na nakatatakot sa harap niya. Ngunit hindi ikabubuti ng masama, ni hahaba man ang kanyang buhay na parang isang anino sapagkat siya'y hindi natatakot sa harap ng Diyos. Because sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi sinasagawa agad din naman. Ang hatol, hindi agad ang hatol eh. Kadalasan sa Biblia, yung judgment delayed. Nade-delay yung hatol. Kaya yung mga gumagawa ng krimen, akala nila safe lang gumawa kasi nga hindi nila alam yung judgment ay nade-delay. Yung hatol sa gawa na masama, nade-delay lang. Pero yan talaga ay darating. Ha? Yung mga ayaw maglingkod sa marapay noon, okay lang. Wala naman masama nangyari sa akin. Ito, I am prospering. Yumayaman ako, sabi ng iba, mga unbeliever. Pero hindi alam sa Biblia, hindi agad-agad hinahatulan yung masama. Hindi agad-agad. Kahit dito sa tunay na gawain. Minsan may ginagawa ka masama, hindi agad-agad. Pinabayaan lang tayo. Kasi gusto naman na ma-realize mo. Pero despite yun, binigyan tayo ng pagkakataon na lumayo sa masama, binigyan tayo ng mahabang panahon, hindi pa rin tayo nagbabago. Judgment will come. Sabi ng Biblia, yan sinabi dyan. Ang mga tao raw, the people feel safe to do wrong. Okay lang gumawa ng masama. Because, sabi ng Biblia, because a crime is not punished quickly. Hindi agad hinatulan ng paggawa ng masama. Hindi agad-agad. Ngunit, lahat ng gumagawa ng masama ay siguradong hatulan. Nagpala ka dito, pinapatawad ang ating kasalanan. Malapakan natin, malapay lang. Pero nagwa-warning malapay noon. Nagwa-warning. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Not tomorrow. Tomorrow might be too late. Baka huli na ang bukas. Ngayon ka na
maging matuwid sa paglilingkod. Kung tayo may nadarapa, it is now high time for us to rise up. Ngayon na tayo bumangon at tahakin ang landas na banal at matuwid. Dahil the day of the Lord is coming very, very soon. 12. Though a sinner do an evil 100 times, and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God. Kahit daw yung masama, gumagawa ng masama mahabang panahon, pero sabi ng Biblia, pinagpala pa rin yung mga matuwid, yung natatakot sa Diyos. Amen? So, karamihan yung may takot sa Diyos. Karamihan. Minsan, para, sabi ng iba, parang naapi raw siya. Pero, wala naman lang. Lahat ng mga maganda, lahat ng matuwid ginagawa niya, pero parang naapi siya. Pero sa Biblia, kahit na humaba yung masama, kahit na humaba ang kanyang panahon sa paggawa ng masama, pinagpala pa rin yung gumagawa ng mabuti. Dahil ang dulo niyan, kapamakan, yung gumagawa ng mabuti, di bali na sasaktan ka, di bali na parang nagabaryado ka ngayon, it's okay. Bakit? Pinagpala ka sa dulo niyan, pagpapala, tagumpay, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Hallelujah! Pastor! It is well with them that do good. Pinagpala ka na ikaw na gumagawa ng masama. Kaya nga, marami ba o kakaunti ang maliligtas? Sa Biblia, minamahal, pwedeng marami, pwedeng kaunti. Ibig sabihin naman ng Panginoon, nasa'yo yan. Ipagtrabaho ang kaligtasan mo. Gusto ng Diyos lahat maligtas. Pero, kailangan natin gawin ang kanyang salita. Ayan. Marami ba o konti maligtas? Nasa mga tao yan. Gusto lang ng Diyos, wala nga mapahamak ni isa. Gusto niya lahat maligtas. Pero bakit marami napapahamak? Marami kasi nagpapabaya. Pero pinagpala ka dito, alam mo na ang katotohanan. Work out your salvation with fear and trembling. Mahal, nangyayari sa mundo ngayon ay mga palatandaan na sobra ng kasamaan. Wawakasan na ng Diyos. Pero yun lang dito na tunay na naglilingkod, alisin ng Diyos sa mundo at bibigyan ng kapahingahan at buhay na wala hanggan. Habang tayo maawit, pinamahal. Hallelujah. Ikaw, Jesus. Habang inawit natin ito. Isa natin papurihan ating mahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kita no mangyayari.
ikaw, Jesus. Dali lang, mga sinners. Excuse me. Sandali, excuse. Yung mga nasa likod, mga baguhan, kaya hindi pakidala sa harap. Mahal yung mga nasa likod, mga baguhan, sa mga kapatid sa likod, makipag-isa po tayo. Ikaw ang liwanag pagkatapos ng ulan. Yun awitin natin. Yung mga nasa likod ng mga baguhan, pakidala po, minamahal. Dito sa harap para tanggapin nila ang ating mga Pinoon. Hallelujah. Ikaw ang liwanag pagkatapos ng ulan. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang patnubay ng gabing nagdaan. Ikaw ang nagtagda ng simulan katapusan. May tangan ng ngayon at kailanman. Ikaw ang pag-ibig na hindi mawawakas. Yes, Lord. Ang ilaw at patnubay sa likod kong landas. Ikaw ang tagsimol sa balon ng taglagan. Yes, hallelujah. Pagsuyo mo'y pusinagan wakas. Ikaw ang kasama ng tumalikod ang lahat. Ikaw ang bumuhay ng masang kong kaibigan. Ang alay mo'y patawad, hindi man ako karawan-laban. Ikaw ang kaibigan kong tapat. Magsisisi tayo na mahanabay tayo at nabitin ito. Liwanag Hallelujah. pagkatapos ng ulan. Yes, Lord, hallelujah. Ikaw ang umaga ng gabing nagdaan. Ikaw ang nagtagda ng simulan katapusan. May tangan ng ngayon at kailanman. Ikaw ang pag-ibig Yes, na hallelujah. hindi mawawakas. Ang ilaw at patnubay sa likod kong landas. Ikaw ang tagsimbol sa panahon ng taglagan. Pagsuyo mo'y Hallelujah, for Jesus. Thank you, the Lord, the God. Hallelujah, praise the Lord. Ikaw ang kasama ng tumalikod ang lahat. Ikaw ang bumuhay ng pasahod kaibigan. Ang alay mo'y patawad, hindi man ako karawan-laban. Ikaw ang kaibigan kong tapat. Ikaw ang kasama Jesus, hallelujah. ikaw ang bumuhay ng pasahod kaibigan. Ang alay mo'y patawad, hindi man ako karapat-dapat. Ikaw ang kaibigan ko
stanza. First stanza. Ikaw ang liwanag pagkatapos ng ulan. Ikaw ang umaga Henry, Sermon. nagdaan. Ikaw ang nagtagda ng simula katapusan. May tangat na ngayon at kailanman. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw ang Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. di magwawala. Opo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Pagsuyong mo'y masira ka wagas. Ikaw ang kasama ng tumalikod na Hallelujah. Opo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi tayo kailan mainiwan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang alay mo'y patawan, Di mahalak mo karapat-dapat. Ikaw ang kaibigan kong tapat. Ikaw ang kasama Nang tumalikod ang lahat. Ikaw ang bumuhay ng pasang kong kaibigan. Ang alay mo'y pagtawan, di man ako karapat-dapat. Ikaw ang kaibigan kong tapat. Ikaw ang kaibigan kong tapat. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Ikaw ang aming kaibigang tapat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Nagpahala po kayo para po sa aming mga minamahal, mga baguhan, mga bisita. Pinagpala kayo ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Hindi kalooban ng Diyos na kayo'y nagdurusa. Nalulungkot ang Diyos na kayo'y nahihirapan, na kayo'y pinahihirapan ng mga problema, ng mga karamdaman. Nalulungkot ang Diyos. Kaya dinala kayo ng mahal na Panginoon sa lugar na ito upang kayo po ay Kanyang tulungan. Dinala kayo ng mahal na Panginoon sa lugar na ito upang Kanyang buhatin ang pasan niyong kaibigan. Hallelujah! Iniibig po kayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Gaya po ng ating napag-aralan sa hapong ito, marami ang tinawag, subalit kakaunti lamang yung makasusumpong. Kakaunti lamang yung makakapasok sa kaharian ng langit. At pinagpala kayo kapag kayo tumugon sa panawagan ng Diyos, isa kayo sa pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi po titignan ng ating mahal na Panginoon yung nakaraan. Ano man ang inyong mga nagawa ng kasalanan, gabundok ng kasalanan, hindi yan titignan ng Diyos. Ang titignan ng mahal na Panginoon sa inyo, inyong puso ninyo na magpapakumbaba, hihingi ng kapatawaran sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yan ang mahalaga sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit ano pang inyong nakaraan, handa kayong patawarin ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang ating mahal na Panginoon Jesus ay sagana, punong-puno ng kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Kaya para po sa aming mga minamahal na bisita, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Kinakailangan tayo manampalataya sa mabuting balita o sa gospel ng ating mahal na Panginoon Jesus
na ang Diyos na may likha ng langit at lupa, nagkatawang tao, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, namatay, inilibing at muling nabuhay para sa ating mga makasalanan magkaroon ng kapatawaran. Yan ang mabuting balita. Pangalawa, pagsisisi, sabi ng Biblia, Roman 3:10, walang matuwid na susulat, walang matuwid ni isa. Lahat po ay nagkasala, walang nakaabot sa paanan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya kailangan po natin magsisi. Subalit hindi yung pagsisisi na ating nakaugalian. Pagkatapos nating magsisi, ay kinabukasan, ay babalik tayo sa dating gawi. Ang maka-Diyos na pagsisisi, mga minamahal na bisita, ay yung totaling pagtalikod sa makasalanang buhay. At kailanman hindi mo na babalikan. Yan po ang maka-Diyos na pagsisisi. Pangatlo, yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Yan po ay hindi pagpapalit ng relihiyon. Yan po ay pagsakatuparan ng banal na kalooban ng Diyos upang kayo'y mahugasan ng kanyang banal dugo at ang inyong mga kasalanan ay mapatawad at ang inyong mga pangalan ay isusulat sa aklat ng buhay sa kalangitan at kayo magiging anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Yan po ay libre, walang bayad. Sa katotohanan, yung ating mga nagawang kasalanan, may kabayaran yan. Sabi ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit may nagbayad na po para sa atin yan. Ang ating mahal na Panginoon Jesus, binayaran niya ng kanyang sariling buhay. Kaya tayo pinagpala ngayon, mga minamahal naming kababayan. Ang tanging nyo kailangan gawin, tanggapin si Jesucristo. Pang-apat, yung bautismo sa Espiritu Santo. Yan po ay hindi namin kayang gawin, hindi namin kayang ibigay yan. Kapag nakita ng Diyos na kayo nagpatuloy maglingkod, sincero kayo sa pagdalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, sinunod yung kanyang mga banal na kalooban, ang Diyos mismo ang magkakaloob sa inyo ng banal na Santong Espiritu. At kayo po ay lubusang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa mga oras nito, itaas niyo po ang inyong mga kamay. Tanggapin niyo ng formal ang ating Diyos. Kaya po natin itataas sa ating dalawang kamay bilang pagsuko po sa ating pong pinakamamahal. Huwag po kayong mahiya. Mga minamahal, ang Diyos po ay mahabagin at mapagpalang Diyos. Sundin niyo po ang maiksing panalangin na aking sasabihin. Dakilang Diyos, Amang Banal, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, maraming salamat. At ako'y naabot ng iyong pag-ibig. Mahal na Panginoon, maraming salamat. Nagkaroon ng puwang ang isang taong tulad ko sa iyong puso na makasalanan, marumi sa iyong banal na harapan. Kaya po sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, tinatanggap po kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa akin puso na marumi sa kasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Simula nang ako ipanganak hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, paglilingkuran kita hanggang sa huli at muli mong pagbabalik. Pakisabi po, Amen. Papakibaba po inyong mga kamay, kami manalangin para sa inyo. Dakila mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa unang dalangin malapit, Pastor Willie Estrada Almeda. Mahal na Panginoon, kahabagan mo po, Diyos, mga kaluwal lumabas yung malapanan tumanggap, sa iyong palapanan, pagpalain mo sila, patuloy kang kumilos sa kanilang buhay, mahal na Panginoon, sulit mo ang mga pangalan sa aklat ng buhay, iligtas mo sila sa apoy ng impyerno, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, nawa ito ang simulain ng kanilang mainit na paglilingkod sa iyo, hanggang sa ulit muli mong pagbabalik, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Huwag niyo pong lisanin ang lugar na ito na hindi po kayo nagpabautismo sa tubig upang lubusan po makakilos ang Diyos sa inyong mga buhay at pagpalain kayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Makabalik po kayo sa inyong mga upuan. Tayo po mga minamahal ay darako po sa ating mga pangangailangan sa harapan ating mahal na Panginoon, sa ating mga panalangin, ating mga kahilingan, mga minamahal. Kung tayo may mga karamdaman, mga problema, suliranin, lahat yan kayang palayasin, alisin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga oras pong ito, mga minamahal, ay patong po ang ating kanang kamay sa ating ulo.
at ang kaliwang kamay sa parte po ng katawan na tayo may karamdaman. At kung sa mga oras nito dumaranas kayo ng mga pagsubok, problema, kahirapan, itaas ang dalawang kamay at sabay-sabay po natin palayasin ang mga yan. Hallelujah, hallelujah. Dakila, mapagpalang Ama, Diyos, na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus sa unat na langin ng aming minamahal at ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, sama-sama naming sinasaway, pinapalayas, itinataboy lahat ng ulit makaramdaman ng gawa ng kaaway, ubot sipon, trangkaso, lagnat, TB, diabetes, cancer, leukemia, psoriasis, demonyo ng asthma, hika, demonyo ng pagkabaklat, pagkatomboy, cast out in the name of Jesus. Cast out in the name of Jesus. Be healed by the blood of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Demonyo naman kahinaan, problema, kahirapan, pagsubok, pag-alinlangan, hadlang sa mga pagpapala, lumayas kayo sa mga pangalas, cast out from us in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Be blessed. Be blessed in the name of the Lord Jesus. Praise the Lord. Pray natin, mahal na Panginoon, bilang tanda na tayo pinagpalat, inugod na ng ating mahal na Panginoon sa ating mga kahilingan. Itaas ang dalawang kamay, 3 beses po tayong sisigaw at magsasabi ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Sincere po, mga minamahal, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. God bless you so much po sa ating beloved ordained preacher sa pinagpalat na lang isang banal na mensahe ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po mga minamahal ay kukuha po ng ating special offering, mga minamahal, para po sa mga pangangailangan po ng ating pong banal na gawain at para din na po sa ating nalalapit na Christmas Thanksgiving po, mga minamahal. Kaya wala naman pong ibang aasahan ng ating mahal Panginoon, kagaya ng ating napakinggan kanina sa preaching, mga minamahal, hindi kailangan ng Diyos ang ating pera. Kaya makapangyarihan at mayaman ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya nga sabi sa kanina sa ating napag-aralan, kapag tayo tumutulong sa banal na gawain, yung ating sarili ang ating tinutulungan. Bakit? Kasi kapag tumulong ka sa banal na gawain, sa tiyak na bagay, ibabalik sa iyo ng makalibong beses yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi na natin pakahabaan ng paliwanag. Alam po natin ang principle ng Biblia. Kapag may itinanim, may aanihin. Kapag maraming itinanim, maraming aanihin. Kapag ikaw ay nawawalan alang-alang sa banal na gawain, lalo kang magkakaroon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po yan mababago, mga minamahal. Yan ang principle ng pagpapala. Kaya po, mga minamahal, ating itaas ang ating special offering sa paanan ng ating mahal na Panginoon na pulong-pulo ng kagalakan, takos sa puso, natin ipagkaloob sa ating mahal na Panginoon. At narito po, ating beloved Brother Romy Villamor upang ipanalangin po ang ating mga special offering. Praise the Lord. God bless you po, brother. Beloved preacher, Mark Noel. Tayo po'y manalangin sa special offering. O po, tagalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga banal. Maraming salamat po, Malpinoon. Hallelujah. Basbasan mo po, Diyos, ang special offering na ito, Malpinoon. Ikaw ang may sabi, Malpinoon. Hallelujah. Mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Malpinoon, sa special offering na ito, Malpinoon. Pagpalain mo pong lubos ang bawat magbibigay, Malpinoon. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Moving in this hour, that Jesus
God bless you so much po, mga minamahal. Pagpalain po tayong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo dumako sa mahalagang announcement. Mga minamahal, tuloy-tuloy po ang ating panalagawain sa lugar na ito. Ating pong susunod na malagawain na ating pong midweek service sa araw po ng Miyerkules yan. 1:00 hanggang 5:00 ng hapon, mga minamahal. Ating overnight service, araw ng Biyernes, 8:00 ng gabi po hanggang 2:00 ng madaling araw ng Sabado at araw po ng Linggo ang ating general service. Nagsimula po tayo rito sa Baliwag City Outreach ng 9:00 ng umaga. Matapos po tayo ng 3:00 ng hapon. At ang ating gawain po sa Dako ng San Ildefonso, 10:00 po yan ng umaga, araw ng Linggo hanggang 3:00 ng hapon, araw ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:00 ng hapon, at araw ng Biyernes, mga minamahal, 7:00 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi ng Sabado. Tuloy-tuloy din po ang ating live streaming, mga minamahal. Sa unat panalangin niya ng ating minamahal ginagalaman na Pastor Wildy Estrada Almeida. Regarding po sa ating Christmas Thanksgiving, wala pa pong final date, mga minamahal. Maghintay na lang po tayo ng announcement muli. Mga minamahal, depende pa po sa anong kalooban, sa leading sa ating pong mga nangangasiwa sa lugar na ito. At ang December 24 po kasi, ito po ay araw ng Linggo, mga minamahal. Malaking possibility. Maaring yan po yung ating maging Christmas Thanksgiving. Pero wala pa po final date, mga minamahal. Mag-a-announce na lang po ulit po tayo sa inyo po, mga minamahal, sa ating mga announcement. At kung wala na pong additional announcement, tayo po tumayo na at magpasalamat na po tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa banal na gawain niya sa araw na ito na kanyang pinagpalang lubos. Praise the Lord. Tayo po manalangin at magpasalamat. Atin po ang beloved brother Amancio Ampere, ating co-worker. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher Mark Noel. Tayo po mga minamahal magsama-samang manalangin sa ating pagtatapos. Upo dakila na may mapagpalang Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinagmahal na Jesus. Sa unat dalangin na may beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. Mahal na Pinoon, maraming salamat po. Mahal na Pinoon, hallelujah, sa aming panambahan. Mahal na Pinoon sa araw na ito. Mahal na Pinoon sa tagumpay. Mahal na Pinoon, hallelujah. Maraming salamat po. Mahal na Pinoon sa lahat ng mga kaluluwang tumanggap na araw na ito. Mahal na Pinoon, maraming salamat po. Mahal na Pinoon, hallelujah. Sa paglangis mo, mahal na Pinoon, mula sa pag-umpisa sa pag-i-MC, hallelujah, sa pag-aawitan ng mga joyful song, solemn song, mahal na Pinoon, sa pagpahayag, pinagpalang buhay ng mga patotoo, hallelujah, sa pag-aawitan ng mga beloved choir, mahal na Pinoon, hallelujah, praise the Lord. At sa pagbibigay, mahal na Pinoon, ng isang susi sa pagpapala, mahal na Pinoon, hallelujah, higit sa lahat, sa pagpakinig sa banal na salita, na dinadala sa pinagpalang mga aral sa araw na ito, mahal na Pinoon, bilang pagkain na may mga kaluluwa, mahal na Pinoon, kung paano mo kami, mahal na Pinoon, hallelujah, samantalang paghiwalay, mahal na Pinoon, kung paano mo kami, dinako dito mapayapa, mahal na Pinoon, ganun din sa aming pag-uwi, mahal na Pinoon, pag-ingatan mo ang bawat isa sa amin, ihatid mo sa kanyang tahanan ng buong buot ligtas, mahal na Pinoon, hallelujah, praise the Lord. Natagli-taglay yung matamis at banal na presensya, mahal na Pinoon, at sa muling panambahan, mahal na Pinoon, Miyerkules, sa araw Miyerkules, mahal na Pinoon, muli mong idinako, mahal na Pinoon, hallelujah, ang bawat isa sa amin, hallelujah, ito ang samatalangin sa matamis, at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen, hallelujah, praise the Lord. God bless you so much po, mga minamahal. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Mag-ingat po tayo.